magiging programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Sa ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unyaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada kapatiran. Ayan po, Arangkada Kapatiran. Talagang pangako ko po sa inyo, kung meron pang, I will consider talagang one of the best na programa natin, mga episode natin. Ito po yung isa talagang best, one of the best. Kasi ina-expect ko magiging maganda ang ating programa dahil ang ating Pangulo mismo, ang presidente ng SRB, ang ating po makapanayam at makakasama sa kabuuan ng programang ito. Kaya alam ko, excited na yung mga Brad. At syempre, may kinalaman din sa exciting na ating gagawin sa National Convention diyan po sa May 2 to 5. Kaya yan po ang pag-uusapan natin in a different perspective. Kasi presidente mismo nagsasalita. Although tinalakay na po natin ito, nagkaroon na tayo ng 2 episode. Kasama natin na nakaraan ang presidente ng Albay, yung host council, si Brad Press Martin. Pero ngayon, this time, ang presidente po, si Press Aye ang ating po makakasama. Kaya tina-expect ko na talagang maganda ang ating magiging talakayan. Siyempre, tatanungin natin siya sa mga bagay-bagay na ginagawa ng... may kinalaman pa rin, panunong ko lang. Pero ang talaga nakatutok tayo sa National Convention. At sana paalabin, lalo na sa panahon ng mainit. Pero umulan kanina, umulan ng konti, papunta ko dito sa studio. Kaya tama lang kasi nga talagang napakainit ang panahon. So, samantalang ang panahon ay nabigyan po ng konting lamig. Sana hindi magkaroon ng paglamig yung ating kapatiran. Lalo na sa pag-uusapan natin. At ina-expect ko at nire-request ko, i-share po natin ang ating pong video sa programang ito, itong episode na ito. Kapag hindi po biro, magsasalita na po ang ating Pangulo. At dito makikita ng iba't ibang kababayan natin, iba't ibang organisasyon, kung gaano kahusay ang ating kapatiran, ng ating organisasyon, batay po sa ating Pangulo. Makikakitaan po ng yung galing ng ating Pangulo sa kanyang pong mga pagpapaliwanag sa mga issue na, na gusto niyang magkaroon ng kalutasan, lalo-lalo na dyan po sa National Convention. Kaya mga brad and sis, huwag natin sayangin ang ating darating na convention. Ito po ang isang pagkakataon. Nagkakaroon tayo ng mga talakayan among ourselves, mga social media at iba pang sabihin natin yung mga platform. Pero wag na po, ito na po yung pagkakataon. Wag natin sayangin sa Albay, sa convention. Diyan po hayaan natin ang mga delegado talagang magkaroon po ng balitaktakan. In a nice way. Hindi naman yung balitaktakan na talagang sigawan or what. Kundi yung balitaktakan na may kaayusan. Sapagkat alam niyo naman ang ating kapatiran na may kaayusan. Kaya ina-expect ko na ating mga brad and sis ay magsasama-sama at nang makasama din po natin ang ating mga namimiss na mga brad. Ito rin yung pagkakataon, magsama-sama, camaraderie,
nagsama-sama sa pagkainan, sa fellowship, at sa marami pang bagay. So, ipi-play po na natin ang ating video, sis Ja, sa kanyang prepare na video para sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jackie Aquino ng Alpaceta Chapter San Pablo City. Muling nag-i-invite po sa inyo at muling pagbabalik ng Radyo Arangkada po. Ayan po, tapos na ang mahal na araw. So, balik Radyo Arangkada po tayo uli ngayon. Ni-invite ko po kayo, please subscribe and support our own radyo, DWBL 1242. Hosted by Brad Ronaldo Acal, producer by Brad Jojo Kiara ng Gamero. At syempre, thank you kay na Sis Hanalay at Sis Sakura. Ayan po. Ako po pala si Sis Jaya Aquino. Ayan. Bukas po alas 3 ng hapon hanggang alas 4 po. Guest po ng Arangkada si President Ayi Manzanero. Ayan po. Magsasalita po siya for last invitation po para sa NatCon. Ayan po. Bukas po mga kapatid. Panoorin niyo po at supportahan at guest po natin si President Ayi Manzanero po. Ayan mga kapatid. At bago po ako putulin, gusto ko po magpasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay ng tulong po at nagpunta sa ospital kay Brad Antonio Lascano ng Teta Kai Chapter ng Bicol. Ayan po. Maraming salamat po kay Sis Cristina Maldonada, doon sa mag-asawa po na Brad at sa lahat po na pumunta kay Brad Antonio sa East Avenue Medical po, kay Brad Virgilio Valdez po na nagdala ng food and water at blanket at unan po para sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Saludo ko. At syempre, gusto ko magpasalamat kay Brad Derek Villapando ng Moose Chapter Santa Rosa, Laguna na kahit na hirap din po kayo financial, nakuha nyo pong tumulong pa. Saludo ako sa iyo, Brad Derek Villapando ng Moose Chapter Santa Rosa, Laguna. Saludo ako sa iyo, Brad Derek. Sana lahat ng Brad kagaya nyo po. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng 37 Southern member at syempre sa ating mga founder. Kung hindi dahil sa inyo, walang kapatiran po, walang SRP. Please subscribe our own radio, DWBL 1242. Hosted by Brad Ronaldo Acal ng Epsilon Chapter. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, malapit na po ang National Convention ngayon, May 2 until 5 po at Emeland Resort, Pakay Bicol po, hosted by Albay Provincial Council. Yung pong merong gusto magbigay ng tulong financial support para sa NatCon, pwede niyo pong i-PM sina Brad Martin Ronjal po. Ayan po. Sila po ang hosted niyan. Pwede niyo i-direct na po sa kanila. Maraming salamat po. At God bless sa ating lahat. At patuloy na suportahan natin ang NatCon, ang Radyo Arangkada, at ang lahat po na may mga YT channel, yung mga nag-vlog po mga kapatid natin. Suportahan po natin sila. At syempre, keep continuing po. Suportahan natin yung mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Saludo po ako sa inyong lahat, mga kapatid. God bless everyone. And may we always be in leadership and friendship and service. Viva Sarapa. Ayan po. Yan po si Jackie. At maraming salamat si Jackie sa ginawa mong video. At syempre, antabayan pa rin po natin ang pagpasok ng ating Pangulo, Pres Aye Manzanero. At habang inaantabayanan po natin, syempre gusto ko rin po sabihin na ako, sa aking backdrop, nakikita ninyo ang litrato namin. Nag-dorp kami, yung aking pamangkin si Kagawad Acal, kasi nga sobrang tangkad ni Undersecretary si ASEC Chito Balmusina, at talaga naman 60 yan kala mo basketball player kaya nung katabi namin na-dorp kami. Anyway, maraming salamat Undersecretary Chito Balmusina sa iyong ginawa, pagtugon sa mga reklamong inain namin, sapagkat siyempre may issue dyan, tinatalakay natin. Kung kayo nanonood sa ating mga unang programa, napakinggan nyo naman yung hinaing ni Kagawad Noel Acal. At yan po, sabi ko nga, idudulog namin sa DILG. At ganun nga nangyari. Tinulungan kami ng opisina ni Undersecretary sapagkat siya po ang DILG
Undersecretary for Barangay Affairs. Ayan po. Kaya ako'y talagang lubos na nagpapasalamat kay Undersecretary Balmosina sa pag-entertain niya. In fact, galing pa siya sa isang malaking meeting sa isang hotel. Talagang pinilit niya makapunta sa kanyang tanggapan kasi nag-aantay kami doon. At yung nga, nagkaroon po kami ng pag-meeting at kami, pagkakataon namin magpasalamat sa kanya sa ginawa ng kanyang legal staff, yung isang yung mga hinaing ni Kagawad Akal. Dahil nga sa issue na yan, ako po ay talagang naniniwala na sa pamamagitan po ni Undersecretary Balmosina sa DILG, talagang malaki po ang mangyayari at magdudugan na. So nandiyan na ang ating guest. Okay, nandiyan na. Wow, sige. Tutuloy na po tayo at dahil nandiyan na ating guest. Yan, magandang hapon sa iyo, Presidente Aye Manzanero. Magandang hapon. Okay ba yung aking mic, Brad? Yeah. Okay na okay. You're coming loud and clear at gwapong-gwapo. Kitang-kita ka sa screen. Ang linaw. Ano. Yan, sige. Sige, very excited ako at alam ko excited ang mga Brad at syempre sa mga mapapanood pa rito sa ibang oras, lalo na yung mga Brad natin sa Europe, sa Amerika, sa Canada at sa ibang panig ng ating mundo. At dahil ang presidente, sabi ko kanina dito pinapakita ko kung gaano kagaling ang SRB dahil sa aming pangulo. Yan ang magandang example ko. Merong mga organization na talagang hahangaan ang kanilang leader, ang kanilang pinuno, ang SRB yan. Mapapakinggan ninyo, lalo na sa radyo, sa inaabot ng aming himpilan sa malaking panig ng Luzon. Ayan. Sige. Sige, baka may opening statement ka, Pres, sa iyong pagkakataon. Unang-una sa lahat, Brad Ronnie, nagpapasalamat ako. Masyadong na-overwhelm ako sa mga binabanggit mo. Anyway, bilang isang leader, napalaking pribileyo para sa akin na bigyan ng pagkakataon sa nais nating pag-usapan ngayong hapon sa darating na National Convention. Yung ating malawakang imbitasyon sa lahat ng mga membro ng SRB na dumalo sa ating darating na convention sa Albay, na inorganisa ng Albay Provincial Council. So kaya po tayo nandito ngayon upang manawagan sa ating mga leader na dumalo sa darating na National Convention upang mapag-usapan ang mga importanteng bagay, lalo na't mga sensitibong problema sa ating kapatiran sa darating na May 2, 3, 4, and 5 sa Enmelan Resort. So I hope maraming nakikinig ngayon sa ating mga kapatid dyan, lalong-lalo na yung mga international, mga kapatid natin sa international, lalong-lalo na yung mga bago nating mga naitatag na mga konseho, mga chapters, mga alumni association. Kailangan natin ng tulong nila para maisaayos yung mga dapat natin isaayos na proseso upang sa pagpapatuloy ng ating kapatiran para sa susunod na henerasyon. Isa pa, magkaroon ng bigyan na natin ng katapusan yung mga hindi pagkakaunawahan. Tama. Ating mga kapatiran. Tingin ko magiging maganda ang talakayan natin itong darating na convention dahil sa personal na inimbitahan ng inyong pong presidente, yung mga kapatid natin sa SRB Apo, sa SRB Mason, sa lahat ng sangay ng grupo na konektado yung pagiging SRB. Tingin ko isang magandang sistema ito para tuluyan nating iwanan yung mga naging karanasan na hindi maganda nung nakaraan. Hindi naman tayo yayabong ng ganito kung puro na lang pinag-uusapan natin yung mga pagkukulang, pagkakamali, pagsisisihan. Tingin ko hindi na yun nauukol para sa darating na taon. Una, we are very near
sa ating 50th anniversary. So, Tama. isa yan sa napag-usapan namin ng ating mga elder natin, ng ating mga organizers, lalong-lalo ng ating national advisor na si Brett Curry, na bigyan ng pagkakataon natin na maisaayos sa isang lamesa yung problema ng kapatiran. Dahil itong problema na to hanggang ngayon dinadala natin So naniniwala din ako bilang isang SRB meron din naman talaga tayong panatili na respeto lalo na sa mga pinanggalingan natin. So ako din ay naniniwala na inirerespeto na rin nila tayo. May respeto nila tayo sa sistemang hindi sila nauubusan ng pagkakataong tulungan tayo. So, siguro ito rin yung panahon din na may santabi na natin yung mga bagay na hindi pagkakaintindihan. At mas lalong palawakin natin yung sistema ng kapatiran isang maayos na pamamaraan. Ang lahat naman yan ay maunti-unti natin kung nagkakaroon ng magandang komunikasyon. Samantalahin natin na handyan pa yung mga taong po pwedeng tumulong sa atin at mga brad natin na handang tumulong sa atin kahit nasaan na sila, kung ano man yung mga naging achievement nila personally. Iwasan na natin yung sistemang mapanghusga sa kapwa natin kasi pagdating ng araw, babalik din naman sa atin yun Wala tayong gagawin kundi manisin ng iba, pero tinanong ba natin sa sarili natin na ano ba yung naisakripisyo mo para dito? So tayo naman, iniwala naman ako na maintindihan din ito ng karamihan. Maraming magtatampo sa atin, maraming hindi magugustuhan ang magiging desisyon natin pagdating ng National Convention. Pero naniniwala pa rin ako kung talagang SRB ka, ito yung ipinangaral sa iyo, hindi mo makakalimutan yung tinatawag na pagpapakumbaba. Pag laging tayo pride, ako si ganito, ako si ganyan, ito yung nagawa ko, walang mangyayari. Siguro ito na yung time na magbigayan tayo. Ibalik natin yung tiwala sa bawat isa, sa pamunuan, sa mga iginagalang nating mga pundasyon ng ating kapatid. Mahirap kasi magsisiyan, Brad Ronnie, pag itong mga panahon na ito, wala na tayong lalapitan. Tama. Mga pundasyon natin ay wala nang pagkakataon para tayo tulungan. Kaya isang malaking bagay din ang pagkakaroon ng mga usapin namin ng ating mga elder, lalong-lalo na yung mga grupo ng Alpha Delta. Natutuwa kami nila Brad Popoy binigyan ng pagkakataon na maasikaso namin ulit. Yung nasyonal naman ay area ng nasyonal. Nirespetong pamunuan ng ating mga matatandang mga SRB na binibigyan ng bagong sistema upang may saayos. Naniniwala ko sa kabila ng lahat ng narating ng nasyonal, nakita naman yan ng mga elder natin kung paano natin itinaguyod. So, sa aming pag-uusap, maraming naliwanagan na. At tingin ko, hindi dapat ito ipagkait sa ating mga kapatid na sila mismo ang magpaliwanag sa mga bagay. Gaya nga nung napag-usapan namin, may mga loose end kasi Brad Ronnie. No? So, siyempre, matagal na hindi natin sila nakakasama. Binalo tayo ng mga tampo, galit. So, normal yun sa isang anak, Brad Ronnie, na medyo hindi kita naasikaso. Pero at the end of the day, kumbaga ang magulang ay magulang. So, sabi ko nga sa darating na National Convention, hayaan natin yung pagiging SRB natin na magsalita kung ano tayo talaga. Kaya tama. Sa National Convention na yon, ako mismo, dahil kung lahat bigyan ng pagkakataon, magsalita, yung mga katanungan nila na kung saan nila tinatanong, that is the proper platform para doon natin pag-usapan. Hindi na yung pinag-aawayan natin kung saan. So, lalo na yung malaking papel dito yung ating mga leader, no?
Kasi isa Yan. sila sa nagpapalawak ng information dissemination. So, kung mali yung ituturo nila at hindi na ayon sa napagkakasunduan ng lahat, syempre mali na rin ang transformation nun sa iba, transition nun sa iba. So, kaya sinasabi ko, yung minsan kasi, mayroong isang membro, tatanong sila direkta sa mga opisyalis ng nasyonal. Minsan hindi naman sinasabi na kami minsan nakukulitan, pero minsan may pagkakataon kasi na hindi na dapat binibigyan namin ng much attention yun kasi yun ay may mga taong nakatalaga na para doon, kagaya ng kanilang mga leader. Dapat alam nila yun, before and after the convention, pinamamahagi natin yung ating guidelines. Dapat sila yung nag-orient yan. Yun ang pinagkakaabala natin tuwing convention. Isang event na pinagpaplanuhan ng ating organisasyon, ng ating mga opisyalis. So, itong mga bagay na ito ay sinasabi ko, Brad Ronnie, dahil sa tingin ko marami na rin tayong mga leader na nakakalimot ng kanilang obligasyon sa fraternity. Yung iba, siguro, hindi, convention lang yan. Convention lang, pero hindi nila naintindihan kung anong kahalagahan ito. So, hindi rin nila naintindihan siguro kung bakit tayo kailangan mag-commit sa ganitong event na sinasagawa natin. Ito pang malawakan. Kasi nandito yung ating foundation eh. Dito lahat nagsisimula yung pag-aayos natin ng mga batas, pagbabago, pag-aalis ng mga batas na mga alam natin hindi effective. So dito lahat yung pinag-aaralan. At dito rin nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala yung mga leader natin sa loob at labas ng bansa. No? Yung mga may pagkakataong umattend ng National Convention. So, habang nandito sila sa Pilipinas, actually, everybody is invited. Whether you are a delegate or you are a guest, as long na SRB ka, you are invited. Malaking bagay sa atin, lalo yung gusto nyo magbakasyon, didalhin nyo na yung bakasyon nyo sa National Convention. At sigurado ko naman mag-i-enjoy kayo. There is a lot of things na inihain ng mga Tiga-Albay. Kung hindi ka naman participant, maraming gagalaan doon. Meron silang pa-tour, may mga treatment sila doon sa mga guests. So, syempre, hindi naman kayo mainit. Kung if you're not interested or hindi kayo talaga kasama sa gaganap ng mga deliberasyon. So, yun ang pinapaalala natin sa Okay. national. Okay, Pres, hihimayin natin yung lahat ng sinabi mo. Nabanggit mo kanina si Brad, National ating advisor, si Big Brother Carrie Lasso at ang SRB Alpha, ang Alpha Delta. Siyempre alam natin mga mga ating mga chartered members. So ano ang ine-expect mo sa araw na yun? Alam ko nakalaan sa ikatlong araw yung mga issue na dinudulog nila noon pa. At kaya nga 'di ba nabuo yung kanilang talagang sa ngayon talagang pinapalakas nila. So ano ang ine-expect mo considering na nandito na 'yan? Siyempre hindi na nga maiwasan 'yan at maganda naman sa batay sa mga sinasabi mo at nagkaroon nga ng pagdulog kay Big Brother Carrie Lasso. So ano ang ine-expect mo nga sa araw ng convention lalo na sa ikatlong araw na nakalaan sa Alpha Delta? Actually, sana unang-una maging maayos. No? Sigurado yan, sigurado naman yan. Lagi may tension, normal yan. Pag walang tension, ibig sabihin walang excitement at saka walang nabubuong magandang konsepto. Correct, tama. Pero sabi ko nga, kung hindi tayo ang gagawa ng paraan para ma-resolve yung mga issue na to. Kagaya nga nung sinasabi namin ni Brad Coy, nakakasawa na rin eh. Diba? So, ganun ba? Sabi ko nga, Brad Coy, pwede naman sigurong matapos ito ng maayos eh. Oo naman. Para din sa akin, para din sa ating mga SRB, siguro naman huwag natin ipagkait sa kanila na yung mga bagay na kailangan natin silang
limitahan. So, ito na yung pagkakataon. Really, I will encourage Fred Carelaso during the session na magkaroon ng isang munang magandang mensahe para may paliwanag sa ating mga kapatid kung ano yung maipaalala sa kanila kung paano nagsimula ang lahat. What is the idea? Ano yung talagang konsepto nito, kapatiran na to? Ano yung connection natin sa mga SR, sa mga Apple, ibang mga fraternity na yan? Bakit tayo ay nag-render ng continuous achievement? Bakit? Actually, isa sa pinaliwanag sa amin. No? So, sabi ko naman, yun yung mga lacking actually. Kasi nga, dahil yung mga panahon na wala din. So, actually, marami akong na-expect. And then the representative also ng mga kapatid nating SRB, Apo, and Mason, and the other group, ang mga SRB Eagles, inibita ko yan. Personally, kung merong gusto, pwede nyo akong ATM personally. I will give you a personal invitation. I-represent nyo sa ating Congress na you're part of the group ng ganito. Kasi gusto kong silang bigyan ng pagkakataon din magpaliwanag ng side nila. So, minsan kasi Brad pag tinitake natin ng personal to, talaga hindi tayo magkakaintindihan. So, yung ginagawa natin, gine-general natin by the group para masabi nila ano ba yung naging benepisyo ng pagiging ganun nila to support the fraternity of SRB. Kasi kahit anong gawin natin, Brad, whether SRB Eagles yan o SRB Mason, SRB pa rin yun. Correct. Yun ang aking So, kaya lang meron tayo tinatawag na sinasabi natin kagaya ng may mga certain group talaga within our bloodline na nagpo-progress. So, beyond that progress, hindi natin pwedeng putulin yung connection nila kasi yung apelyido nila, sabi natin yung first name nila, tayo. Parang second name nila, iba. But totoo yan. Sila. Ngayon, siguro dito ang pag-uusapan na lang siguro yung commitment to this time. Ngayon ko naman mariresolve naman niya kung paano. So, alam ko naman, lalo na sa mga progress, highly professional natin ng mga kapatid, mas nakapag-explain sila. And then, siyempre, diplomatically, mapapaunawa natin sila. Ang pinakamahalaga, gumawa tayo ng paraan na tayo ay magkausap-usap doon. Yan, tama. Lahat naman ng pag-uusapan doon is para sa ikaganda ng SRB. Hindi naman pag-uusapan ng iba doon. Kaya they are invited because they are part of the SRB family. Yun ang sinasabi ko. Huwag natin bigyan ng diskriminasyon. Tama. Yung ating kapatid. Kasi we are brothers Yun ang tinuturo sa atin. And then, naalaman lang natin na ganun sila. Hindi kasi natin po pwedeng pigilin kung ano yung magiging achievement nila. Personal para sa kanila yun. Kung ano yung napagdami. Ang tanungin natin, bakit pa rin sila nagsiservisyo para sa kapatiran natin? Diba? Ibig sabihin hindi nila nakakalimutan yung pagiging SRB. Correct. So, I hope with the group of the SRB, lalo na yung ating mga elders, isa rin sila na inimbitahan natin na mag-obserba at mag-alalay. Kasi isa na pinipili lang din natin yung mga tao na may mali. Hindi naman lahat mali. At hindi rin naman na tao ay hindi marunong magkamali. Ang mahalaga is handa tayong tumanggap ng pagkakamali. Kaya nga, sabi ko, minsan, kailangan lawakan lang natin yung pag-unaw. Kasi lahat yan ang lagi natin inuuna. Yung progress talaga mahirap. Ang nangyayari tuloy, ang galawan natin kanya-kanya. So, lalong hindi tayo uusap. Kaya sinasabi ko nga nung mag-usap namin, kailangan lang talagang minsan may magpakumbaba, may magpaliwanag, may magsakripisyo. On both sides. Para mapanatili yung kapatiran na to. Yan naman gagaya nga sinasabi nila may magbabago dyan, Brad Ronnie. Whether akong presidente or hindi, pagdating ng araw may mababago dyan. Ang sinasabi natin,
kung ang pagbabago na yan ay para sa ikabubuti, siguraduhin na kami lang magkakasama tayo. Kaya nga. Yun lang po ang aking inahanap. Yeah. So, Pres, medyo curious lang ako. Kung meron tayong tema, ano ba ang tema natin for this convention? One path or one? Kasi nga, katulad ng binabanggit mo, mga invited, mga SRB naging Eagles, mga SRB na naging Mason, SRB na naging Apo, SRB na naging ano pa ba yung mga ano niyan, yung mga bago ngayon. Anyway, ang point ko lang ano ba ang tema ng ating convention 2024 sa Albay? actually, meron tayong may team, no? Hindi lang siya na-late publish lang siya because una, kami naman sa nangangasiwa ng mga committee at pati yung mga officialis ng nasyonal. Medyo tasking kasi kami sa aming gawa. Totoo yan. May kanya-kanyang committee yan. Pa, siyempre, we are asking do sa mga brad natin ng pagkakataon to contribute, no? Kasi maganda medyo may brainstorming. Actually, there is a good brother of us na nagbigay ng kanyang proposal, so inaccept ko. Actually, by next week, magkakaroon uli kami ng panibagong advertisement para sa National Convention. Actually, ito, Brad Ronnie, yung ating ang ating team, no? Actually, Tagalog, no? Ito, lakas sa pagkakaisa, pamumuno sa pamamagitan ng pagkakaibigan at serbisyo. Yun ang team natin para sa National Convention. So, magkakaroon kami ngayon ng ng panibagong advertisement para din sa invitation ulit. Kasi itong mga natitirang linggo namin, invite to inform yung lahat na hindi pa napapadala ng invitasyon, pwede po kayong personal na mag-PM sa amin, mga officials, lalo na yung ating committee, ang host, ang Albay Provincial Council, si Brad Martin, pwede nyo siyang i-PM, no? Pwede nyo ako i-PM or pwede kayong, kung sino makilala nyo sa Arangkada, si Sisya. Hindi, press. Pag-usapan din natin mamaya sa pag natapos na ating programa, yung sined mo na proposed procedure on online registration and payment, siguro maganda rin yan. Pero mamaya na yan. Para na sa ganun dali mahalagang yan. Dahil siyempre, gusto mga brad na kung paano sila magbabayad, yung mga procedure, or how to recognize yung payment na yon or yung mga bagay na yon. Pero yung sa before tayo tumungo dyan sa bagay na yan, how about yung sa marketing? Paano gumagawa ang marketing team natin ngayon? Mukha bang kalat na ba? Aware na ba ang ating karamihan sa ating kapatiran sa buong Pilipinas at buong mundo? Actually, unti-unti tayong nagkakaroon ng collection sa ating mga sinaserva natin ng alam naman. Tayo kailangan natin ng tulong. So we serve letter for solicitation. Yung ating solicitation may control number ng Albay Provincial Council and the National. I hope kung sino man ang mga naparatingan na nito, may remind namin ulit. Syempre, moving lang tayo ng medyo slowly kasi unang-una, hindi natin matimingan yung iba. Alam mo naman, lalo pag sa international, may trabaho yan At ang mga grupo natin doon, bago naman sila nagbibigay ng tulong, nag-uusap-usap pa yan. So, ang mahalaga doon is na-inform natin sila. In advance, we are thanking yung mga personalidad na yan, yung ating mga brad na walang patuloy sa pagsuporta tuwing National Convention. At pipilitin namin maibalik sa inyo yung mga bagay na itinulong nyo sa amin as consideration. I hope we are ready to make certification para sa kanila. So yun yung mga plano natin. Other marketing is kagaya ng we are trying to provide the official FS ng Albay Provincial Council sa National Convention. So minsan mahirap sa katulad natin na we are self-funding tayo So actually naghihingi din tayo ng tulong sa mga head council natin kaya nga maaari assure nila yung kanilang delegate. If not, with the Congress, meron silang talagang may total no pa rin sila na kailangan nilang ibigay sa convention para sa budget. Pero ako, hindi mahalaga sa akin yun. Ang importante sa akin is to have a representative. Tama. Yan
madali, kahit sino po, pwede naman siguro 3,000 pesos for a one person. Important is the information. Yung mga bagay na mangyayari na hindi mo inaasahan na may magbabago o magkukontinue. Diba? Kasi yun yung pagkakataon na ito yung information na dadalhin natin sa kanila. Ibabalik natin sa konsehong natin. So much better sa akin magkaroon sila ng representative. So, yun yung mga party namin. So, selling a flat shirt. So, I hope may final namin. Makapaglabas din ng maaga para accumulate kami ng konting pan kasi siyempre, marami pong gagastusin ng National Convention, lalo na yung logistics natin sa mga gagamitin ng mga tarpaulin, so, sa mga gagamitin doon sa convention. So, isa yun sa medyo natin sa marketing. So, hopefully, kami nananawagan doon sa mga brand natin na nais magbigay ng tulong. You can coordinate directly doon sa ating APC president, no? Si Brad Norman. Si Brad Martin. Yun pa lang aming ngayon na Brad Ronnie. Sige, habang yung medyo related yung napag-uusapan na rin, since na inopen mo na rin yan, siguro tutukan na rin natin yung itong ang procedure nyo sa online registration and payment at the same time. Dahil mahalaga yan, hindi lang registration, payment mismo. Namin actually, Brad Ronnie, dyan ang mas maganda kasi there is an advance payment for a reservation. Kasi po yung ating mga rooms po ay ina-allocate po yan separately para dun sa delegate at saka po dun sa mga guests. So, syempre, kung medyo nauna ka, you will have siguro yung malapit sa dagat kasi yung mga rooms ay kakahiwalay. So, syempre, ganun ba? Reservation ka, syempre, makakapili ka, di ba? Syempre. First come, first serve. First come, first serve. Para sa amin yun, para ma-mobilize namin yung funding. Paano pa namin? Pwede na sila magpa-reserve kung gusto nilang malapit sa dagat yung kanilang pinaka-cottage, no? Coordinate lang kay Brad Martin, bibigyan kayo ng settings niyan kung saan malapit dito. Siyempre, mga expected natin na attendees at yung mga Brad natin from international na gusto magbakasyon at umattend ng NatCon. Meron yan. Pwede na kayo magpa-reserve actually. You just contact Brad Martin. At isa pa, pagkatapos din ito, doon sa panunggawa naming ads, papaskin na namin yung account kung saan nyo padadala para kung pwede nyo silang communicate direkta. And then they will give you a registration na receipt para dyan. Para alam nyo kung ano pati yung kwarto ninyo. So maganda yung mga amenities. May wifi. Maganda yung area. Wow, okay. Yung accommodation, no? Yung mga ganun. Pero press, sabihin ko lang na ganito, no? Just in case may mga, siyempre, ang ilang years na tayo, mag-50 years na tayo, maraming magagaling na ating mga brad and sis na nasa corporation. How about kunyari ang isang nagtatrabaho sa corporation na sabihin niya sa boss niya, pwede sila mag-sponsor. Ano yung dapat, siyempre magbe-benefit din yung mga corporation na yan dahil tatanghilikin ng ating kapatiran, di ba? Kumbaga merong palitan yan exchange deal ka nga. So, ano ang dapat gawin? Paano ma-reach out yung mga corporation? Directly to Brad Martin. Ang nag-aasikaso, we are very thankful dun sa wife ni Brad Martin. Very supportive dun si ma'am. Isa siya sa nagko-coordinate ngayon. Actually, dun sa ating convention, may mga mag-sponsor din, no? Mga group ng mga kung ano yung mga pasalubong, then maglalagay sila ng stall, and then magbibigay sila sa atin ng para to support, no? Siyempre, alam natin kailangan natin tulong na, yes. So nag-create sila ng ganong committee to handle at saka yung mga brads natin, gusto ko palang malinawan. Yung mga brands natin na gustong magbenta ng anumang product nila, whatever t-shirt, pwede kayo magkaroon ng booth. Dadaan kayo doon sa ating committee. There is an assigned committee para may ayos kayo doon. And then, there is a certain fee para doon sa booth ninyo. Hindi naman kayo maagrabyado yun kasi yung sell ninyo hindi naman kami per item. So, gusto nyo maglagay doon to help the National Convention Committee. Tama. Kasi parang masaya talaga, 'di ba? Kumbaga halo-halo, 'di ba? Ultimo yung mga vlogger natin ng mga brad, ni-invite ko sila na yes, tama. para
i-post din Ang yung arangkada, magpapadala talaga ng team namin ng arangkada. Lalo na i-cover namin na maganda yung camera ni Brad Jojo. So yung iba na gusto, para magkaroon kayo ng access sa ating sa ating day during registration, magpasabi kayo para mabigyan kayo ng invitation, sorry. Yung sabi ko sa inyo, at yung mga iba pa na nagtatanong, no? Na may mga dalang family, actually pinag-uusapan namin, ipa-final din namin kung it will be given a 50% discount. Kasi depende kasi, once na may kasama ka membro ng pamilya mo, automatic mako-cover siya sa accommodation. Eh yung accommodation natin is good for SRB, that is 100%. So pwede namin pag-usapan yun muna to finalize. Kasi talaga ngayon, medyo mahigpit yung ating finance committee kasi syempre alam naman natin yung gastos na yan. Mahirap pag nauwi tayo sa gastos. So siguro, later siguro nitong month na to, magbibigay namin kung maniningil kami ng 50% o ano. Kasi depende sa status ng financial natin. Kung tool nagpa-progress ba, Brad Ronnie, kung ma-accommodate ba natin totally, wala tayong magiging debt. Mahirap naman kasi yun. So, kaya nga gumagawa tayo ng mga ibang sistema na makakapagdagdag ng pondo. That's why we are asking also for the help ng ating mga kapatid sa ibang bansa, no? And the other alumni association. So, yung sinasabi ko, kung hindi man kayo napapadahan, pasensya na kayo, pwede naman po kayong mag-reach out din sa amin kasi walang sa dami. Correct. Inaasikaso, no? Pinapart lang din namin yung oras namin. And then also doon pala sa mga alumni, no? Speaking of alumni, yung mga alumni na yan, they can register, lalo na yung mga bagong alumni during the National Convention kasi nandun naman yung ating National Membership Officer para ma-accredit sila at ang ating Presidente ng Congress para maka-join sila sa deliberation. First, kung bago pa lang kayong alumni, you have to be registered dun sa ating membership officer. At yung mga existing na alumni association po na gustong mag-participate, ako na po nananawagan sa inyo. It's been 20 years na tayo lagi nag-aayos ng data natin. Please register your members. Wala po kaming pagbabasyan. Pag sinabi nyo, kami SRB Alumni Association, ang tinatanong po namin, asan po yung inyong membership list? Asan po yung kasi kailangan po natin yan. No? Alam ko, Pres, minsan nagtanong sa iyo si Big Brother, Kari, di ba? Tungkol bakit daw may Alpha Delta sa mga iba't ibang community. Ano yung sagot mo diyan? Yun nga, minsan yung napag-usapan namin yun during a dinner meeting. Sabi ko, Brad Kari, kasi unang-una, hindi kasi namin ma-evaluate ng maayos yan because wala kaming basis. Actually, 2016, nung nire-organize namin yung gathering ng mga member ng mga list niyan, siyempre priority namin yung Alpha Delta. Actually, kausap ko pa diyan si Brad Dom. Napaalala ko sa kanila yan. Pero opportunity siguro dahil nga wala nang nag-aasikaso sa kanila ngayon, walang panahon noon. Walang nakapag-asikaso ng list ng Alpha Delta para magkaroon ng kopyang national. So, bilang isang national officer, paano kung ngayon questionin yung mga yan? Kasi kung wala kaming pinagbabasyan, hindi natin pwedeng sisihin ng national officer ngayon kasi unang-una, wala kaming data. So, I hope ma-resolve din namin yan kasi syempre naman, with due respect doon sa ating mother chapter, syempre kailangan natin ma-retain yung integrity ng chapter na yun kasi doon tayo lahat nagmula. So, once na meron na tayo doon at magkaroon kami ng coordination na itong chapter na ginagamit dito ay walang koneksyon sa anumang miyembro ng Alpha Delta na pwede namin silang ipatawag, no? Para ayusin at bigyan ng panibagong chapter. Actually, yun yung mga guidelines na dapat nating sinusunod eh. Hindi ko lang alam kasi talaga siguro napakatigas ng ulo ng mga SRB. Pero sinasabi ko nga, hindi lang yung paggagawa ng batas ang aralin natin. Aralin natin yung pagsunod sa batas. Tama, yun ang mahalaga. Hindi lang sa SRB, sa buong Pilipino, di ba? Yan ang kulang sa Pilipino eh. Oo, kasi nga, pagdating sa batas, dami-dami nating batas eh. Sobra-sobra na tayo sa batas. Kaso hindi natin sinusunod yung batas na yun eh.
Actually, yun ang minsan na problema sa atin. Pero kaya nga sinasabi ko, tayo naman ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya sinasabi ko, pag ikaw yung liderato, kailangan napakahaba ng iyong pasensya. Oo. Maliwanag. Hindi naman masama dahil naman tayo may kasabihan nga minsan yung pagpapaalala, yun yung mga gamot sa taong nakakalimot. So, hindi naman tayo laging permanenteng dyan. So, isa pa, sabi nga Brad Ronnie, isa sa mga tanong pa dyan, lalo pag darating yung convention, paano po kami? Gusto namin pumunta. Wala po kaming control number. Ayan, importante yan. Alam mo, every convention, that is the great issue. Actually, sa ngayon po, we are suspending the control number. Okay. Doon po sa mga gustong pumunta ng venue. But not sa ating deliberasyon. Kasi sa deliberasyon po, ang talagang kinakailangan po doon is the representative, the legal representative, the council, the provincial council, and the other heads. Siyempre po, kung wala po kayo, kailangan po kayo magpa-rehistro o i-coordinate na sa inyong mga membership officer para po naman may serve nila ito doon sa ating national membership officer at ma-validate po yan ng Congress. Meron din naman din tayo ngayon na with the power na meron yung ating presidente, doon po sa ating mga guests, doon sa mga special session po na gagawin po, yun po ay bibigyan natin ng pagkakataon sila na makapasok sa deliberation because that is yun ang concern natin ngayon sa kanila para magkaroon tayo ng pag-uusap. So syempre, maaring dito din, hindi naman natin po pwedeng kausapin sila sa labas. So kaya nga meron tayong special session. So regarding sa control number ng mga personalidad niyo, syempre dadaan naman yun sa Congress. Babalidate naman sila ng Congress if they are the alumni, Alpha Delta Alumni Association President. So syempre, kung sino yung mga tao natin po sila yung kumbaga naka-assign para sa group ng mga SRB Apo. So, validate lang natin. Walang problema. No need for a control number. Para sa ang galing. Tama yan, maliwanag yan, No need for a control number. Hindi na kailangan ng control number. Pero kung kayo matagal ng opisyal ng mga provincial council under the national. At may subalit pala, may pasubalit pala. Ay wala kayong control number, ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho sa posisyon na binigay sa inyo. Tama. Hindi magiging excuse para sa akin. Brad, ako itong provincial council under national. Hindi under ng national, may provincial council ka tapos wala kang control number. Sabi ko, yun ang una natin. Ang tagal nang inaayos ng ating national officers yan. Why are you not complying? So, may mga problema tayo doon. So, minsan ganito. Actually, pag parating national convention, maraming nag-aasikaso. Kaya ang ating national membership officer, medyo maraming trabaho. Actually, during the NATCOM, mag-aasikaso pa yan naman. Ganon. Imbis na dapat hindi na inaatop yung ganong bagay, no? Press. Actually, yung panahon din kasi Brad Ronnie, that is the time na talagang iba talaga nagkakaroon ng pagkakataon for the NATCOM. So isa pa, kami naman, sinasamantala din namin yung eagerness nila maayos yung dokumento nila. For the fraternity naman So kasi minsan hirap din para sa amin Brad Ronnie na to go to another places. Unang-una alam mo naman, self-funding kami. Actually gusto kong pumunta ng Mindanao to reach out para sa mga bata. Hindi lang pera ang laking sa akin Unang-una time. So, hopefully, I apologize sa ating mga kapatid natin sa Mindanao. Pero ako mismo, iniimbita ko po kayo ang Western, ang Southern, at ang Northern Mindanao to have a delegate sa ating darating na NATCOM. Marami po tayong pag-uusapan doon sa problema ng Mindanao, yung pag-aayos ng mga territorial doon, para hindi po tayo nagkakaroon ng mga dispute yung ating mga brad kung sino yung nakakatakot dito. So sana po, padalan nyo kami ng representative ninyo. Dapat. Po yung mga international po natin. Actually, nagbigay tayo ng mga nakaraan ng mga special resolution para sa kanila, para doon sa mag-progress, yung lalo sa membership. So tingin ko naman po, bilang Pangulo nyo naman po, ako naman po ang humihingi sa inyo ng suporta. Actually, hindi ito suporta mga kapatid ko. Ito po yung obligasyon natin. This is a service to the fraternity. Ito po yung obligasyon natin, lalo na kung officialis kayo. So I hope na dumating kayo sa darating na convention.
Yes, yun ang importante. Hindi lang sa mag-enjoy kayo, marami kayong matututunan. Yeah. Siyempre, napipil natin talaga yung magiging sarap, yung excitement, nakikita magsama-sama tayo. Pero, Pres, you walk us through doon sa ini-imagine nyo yung mga sequence ng event. Walk us through. Kumbaga, sa nakikita nyo, para ma-imagine nila talagang mapin nila talaga, lalong mag-alab yung kanilang kagustuhan na umaten. Kumbaga, yung first day, yung parang pinaka magiging highlight talaga ng event na ito, Actually, nito convention. ito magiging highlight ng ating convention, the site registration. Ano yung magiging outcome? Yan sa pag-uusapan during the day ng convention na yan. Marami nag-expect niyan eh. So, isa rin yan yung form sa outcome ng pag-uusap namin with the group of SRBPC and the Alpha Delta Alumni Association together with Brad Kukoy nung nakaraan. So, kaya nga, ang naging proposal ko is ihain ito sa convention para doon natin pag-usapan ng maayos. Actually, may dahil dun sa mga laking information na hindi namin nilalabas, gusto namin maging public ito para sa mga kapatid natin. So, ako, I just open the window para makita nila. At minsan kasi, minsan may kailangan dyan, may tamang tao lang nakausap. So, tingin ko itong mga elder natin sa Alpha Delta na hindi nauubusan ng panahon para pagsisikap na tulungan tayo. Actually, nakikita din naman namin. Kaya nga yun din ang naging dahilan. Bakit kami umating ng mga meeting na patawag nila. Pero hindi ito yung dahilan na gagaya ng iniisip nila na yung mga negative na issue. Hindi yan, mga kapatid. Ang lahat po ng pinagpapaguran ngayon ng nasyonal at ng grupo ng Alpha Delta is for the good of the fraternity. Yan lang po masasabi ko sa inyo. I think it's time na kalimutan na natin yung mga bagay na kung may personal kayo na magalit sa mga kapatid natin, huwag na natin pag-usapan yan during the Yeah, tama. Ang pag-usapan natin is how to make progress, to gain progress, na magkakasama tayo. Sayang dami-dami nating SRB. Tapos kapwa mo SRB, tutulig sa inyo. Makalungkot yung gano'n. Talaga yung mapagusga. Pero tingin ko minsan may bigyan natin isang pagkakataon. Huwag natin sayangin yung 3 araw rin, 4 na araw yung magkakasama tayo. Yeah. Importante yan. There is a lot of maraming programang ang inanda, ang Albay para sa atin. Hopefully every night there will be may mga live band sila na imbitahan para yung mga mahilig sa yung mga fraternity. Kaya nga. Wow. Natin sayangin, Brad. Utol ko. At saka tsaka yung mga gustong mamasyal din, sabi nga habang yung mga delegado nagkakaroon ng balitaktakan, yung iba naman merong inorganize na talagang namamasyal sila. Mayroon silang touring actually. May touring. I-enjoy nyo, no? Yung pagiging ninyo, kasama yung pagiging specialist ninyo. So, maraming gustong i-offer sila sa inyo para ma-enjoy nyo yung Bicol. Hindi lang dahil sa convention. Sa tingin mo ba, Pres, parang gusto mo maging ligas itong event na ito na hindi makakalimutan sa maging red letter sa kanilang buhay bilang SRB, Pres? alam mo, Bro Ronnie, actually, pag pinag-usapan yung legacy, medyo ko dyan. Hindi yun para sa akin Ang para sa akin lang, sana, napakahirap po nung magkaroon ng isang posisyon na katulad natin. Ang sa akin lang sana, kahit sa isang pinakamaliit na posisyon na binigay sa'yo, sana maging responsable ka. Tama. Hindi naman po pwedeng tanggap ka lang ng tanggap ng posisyon. So, alam natin merong hirap talaga. Normal yan. Ako naman tanggap ko rin. Ako din nahihirapan. Pero sinasabi nga, kung itong pagkakataon na darating, isama-sama tayo, talagang buo na tayo, hindi na magiging mahirap sa mga katulad nating mga leader. So ngayon pa lang, simula pa lang, kahit nasa maliit ka pa lang ng sektor ng pagiging SRB, ayusin mo yung pamunuan. Magkaroon ka ng responsibilidad. Lalong-lalo na sa pamunuan natin.
Kasi mahirap yung sabi na SRB ako, pero SRB ka lang pag seasonal. Hindi na pag-usapan eh. Pero sana naman, bigyan nyo rin ng parting SRB. Alam natin na hindi ito 100% ng ating buhay. Tama, Pero yung parte na to, minsan naalala mo lang SRB pag may pangangailangan. Sana wag tayong maging ganun. Okay. Tama. Okay. Okay, sa press, alam ko meron pa tayong 5 minutes na lang, no? Bago ko ibigay yung mga last na mga mensahe mo. Gusto ko lang malaman na may mga backup plans ba tayo just in case sa mga bagay na may mga umaharang o obstacles? May mga backup plans din ba ang ginawa ang mga committee niyan? Tayo naman is good for go tayo. Wala itong atrasan. Sabi mo sa inyo, darating ang problema. No? Sama-sama tayo. Nalalampasan naman natin. Ilang beses ko na rin nasubukan yan. Maraming events na tayo natin. Si Pres Ayepa. Pag nagkakaisa mga SRB, kakayanin naman. Wow, yan na talaga. Para sa SRB to, kaya ginagawa natin ng paraan. Huwag kayo magalala. Yung maliit na bagay na itinutulong ninyo, ang makikinabang niyan ay buong kapatiran ng SRB. Wow. Kaya ako po ay lumalapit ulit sa inyo na tulungan niyo po kami. Suportahan po natin ang Albay sa 6th Convention. Suportahan po natin ang ating mga leader para po makadalo sa darating na convention. Ang ibabalik po sa inyo yan ay napakaraming kaalaman na makapagbabago at makapagsasaayos ng ating kapatiran. Yan po ang masasabi ko lang sa inyo. Kaya ngayon pa lang po, sa mga gusto pong tumulong, pwede po kayo makipag-coordinate sa ating APC President kay Brad Martin para po sa mga gusto. Nandito yung GCash sa Press. Banggitin ko ba? Oh yes, actually. Okay, ang GCash ay 0992 561 0853. Ang pangalan Andre Martin Brondial. Siguro ipa-flash natin ito minsan. Brad, alam ko nag-aaral ngayon yan. So, sabi ko nga, yan pong inyong mga ipadadalang tulong ay diretso po yan lahat sa Financial Committee po ng APC. Kasi sila po ang mag-aasikaso ng ating venue ngayon. So tayo naman, yung mga nais magpadala ng tulong, pwede niyo po i-coordinate sa amin, sa mga national officer, para naman i-connect namin doon sa APC. Kasi during the liquidation, sila ang mag-aayos yan, i-compile nila yan. So sabi nga, yung mga pledges na yan, lahat naman yan naayusin nila. So tayo lang talaga is monitoring tayo niyan. Ang task natin is para ayusin yung mga... Sige, Pres. Ibigay mo din sa akin yung mga personal na mga account or BPI man o what, para habang nagpo-program tayo, pwede yan, no, sa department dito sa technical. Yung nagpa-flash. Hindi, tinatanong ko yung ating pwede ba yon? Habang nagpo-programa yun, nagpa-flash yun. Ayan, pwede daw. Para ilagay na lang habang nagpo-programa tayo yung mga susunod na episode ng Arangkada, ipa-flash yung mga yung mismong account. Maglalabas din kami na panibagong ads para diyan, tapos i-send din namin sa inyo para nababanggit nyo tuwing may break yung Arangkada, may papatch nyo yung ating advertising. Every time kung saan sila magpapadala or kung saan sila magpapa-advance registration. So, yung account niya ni Brad Andre is active yan, no? We are monitoring that, Brad Ronnie. So, pwede sila magpapadala lang sila ng scan message transaction, mapadala nila for confirmation para mabigyan sila ng assigned room. So, yung iba naman, pwede nyo direct message tapos i-endorse ko kayo sa kanila. Any of the officers of the National Council. Kasi may mga kanya-kanya ring assignment during the... Okay, Pres, final message for 1 minute sa yung pagkakataon. Sa 1 minuto na mensahe. Sa 1 minuto mensahe, Pres. Sige, kung gusto mo sabihin, pag-aanyaya, whatever na gusto niyo sabihin. Sa loob ng 1 minuto. Muli, ako yung nagpapasalamat sa Arangkada sa binigay na pagkakataon sa atin para may bahagi natin yung gaganapin nating National Convention sa Bagakay, Albay, sa Eminent Resort, no? With the host ng ating Albay Provincial Council. Ako po, inaasahan ko po sana na lahat ng brad natin makadalo
lalong-lalo na po yung mga representative po ng ating mga konseho, lalo na din sa mga kapatid natin sa international. Yung mga nais po ng mapadalang invitation na wala pa, pwede niyo po i-coordinate para mapadalan ko kayo. At kami po ay nananawagan din sa tulong ninyo para maging successful yung ating National Convention. Yun lang po, Brad Ronnie. Sa mga brad pala natin sa Laguna, maraming salamat. Ayan yung mga isa sa mga tumutulong sa atin. No? Saka yung ating mga Albayca committee ngayon. Okay. Sige. Brad Ronnie, maraming salamat Yeah, po. maraming salamat sa iyo. Ang honor laging siyempre talagang galak na galak kami pag ikaw ang president ang aming guest. Sa ngalan press ng pagkakaisa na tema, siyempre sa ngalan mo Press Aye Manzanero, sa ngalan ni Sis Nibea, Sis Hanalay, Sis Sakura, Sis Ja Aquino, siyempre sa ngalan natin producer Jojo Kawit, ito po yung Code Ronnie Akal. Viva Saraba. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brad Ronnie. Okay, salamat, Press.